Rumaragas ang tubig sa ilog. Malakas na hangin. Tumirik ng motorsiklo. At usad na pagong na traffic. Ito ang mga naranasan ko September 2, 2024. Pag alis ko pa lang sa bahay galing Tansa, Cavite, ramdam ko na yung buhos ng napakalakas na ulan. Kasama rin dito ang malakas na hangin dahil nga walang announcement kung suspended ang trabaho ko sa kabila ng may bagyo. Habang binabaybay ko nga itong highway ng General Evangelista Street sa Bacoor, Cavite, noong malapit na nga ako sa Talaba, ang lahat ng motorista dito ay na-stuck na pala. Wala na nga pwedeng tumawid dahil sa sobrang lalim ng tubig. Kaysa naman makipagsapalaran, kaya ako ay bumalik na lang. Noong narating ko nga itong tulay kung saan nagtatagpo ang ilog ng Bacoor at Imus. Kung mapapansin nyo, masyado nang mataas ang level ng tubig. Halos aabuti na nga ang mga bahay sa paligid. Sakaling tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, hindi maiiwasan ang tubig dito sa ilog ay sadyang aapaw. Sa mga oras na to, nasa high tide pa naman ang karagatan. Habang kumukuha nga ako ng video dito sa tulay, na may nagtanong kung saan ang exact location ng baha. Sabi ko dito sa Talaba at sa SM Sukat. Matapos ko nga madokumento ang unang ilog na aking dinaanan, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang estado ng ilog ng Imus. Habang tinitingnan ko nga ito, medyo mataas na ang level nitong tubig at ang kulay ng tubig sa ilog nagmimistulang kulay putik. Matapos ko nga madokumento ang ilog na ito, dumiretso na ako sa Binakayan at hindi ko akalain na magkakaroon ako ng makakasabayan at iisa lang pala ang aming bayan na uuwian. At natanaw ko, sa kanya ay may humihila. Akala ko nga siya ay nasiraan lamang at nung nakahanap ng pagkakataon, wala ngang pag-aaninlangan, akin siyang tinanong. Asa tumirik lang? Natirik lang talaga siya. Hindi mo nilusog ng tubig. Pero nung dating ko na ng tubig, nilusog ko muna. Nilusog mo? Nilusog mo? Ako, sayang. Doon, ay sa puti, lalim. Sa puti talaga? Ako. Saan ka pa uwi niyan? Saan mo kami? Sige, ingat. Okay. At nung nasa Antero Soriano Highway, kung saan ito yung entrance at exit ng Cavitex, mapapansin nyo dito ang napakahabang traffic. Kaya nga kung 4 wheels ang mga daladala nyo dito, singhaba ng lubid ang kailangan sa mga pasensya nyo. Tila nga usap pagong ang bawat takbo ng mga motorista dito. Nagsimula nga ang traffic dito sa Evo City ng Kawit patungong Tirona Highway. Kung sakaling papunta kayo ng Metro Manila, huwag na huwag nyo nang tangkain. Mabuti ng makauwi kaysa naman ma-stranded sa daan. Habang binabaybay ko nga itong highway, lakas ng ulan at hangin ang sumasulubong sa akin. Sa parteng Noveleta, Cavite, hihintuan natin ang pangatlong tulay para magkaroon kayo ng mga ideya kung ano nga ba ang nangyayari sa mga bayan ng Cavite habang dumadaan ang bagyong Enteng. Una kong napansin dito sa tulay, yung matataas nitong dike at hindi rin gaano kataas ang level nitong tubig. At nung tumanaw ako sa mga puno, ang napakalakas na hangin ay siya naman itong humahampas. Tila matatanggal nga ang mga dahon nitong niyog. Habang binabaybay ko itong highway, napagpasyahan ko dito na lang dumaan sa Barangay Bakaw ng General Trias, Cavite para ma-update kayo kung gaano na nga ba kataas ang level ng tubig nitong ilog. Sa kahabaan ng General Antonio Highway, matatagpuan ang Yangyang River. Nagsisimula ito sa Silang, Cavite at nagtatapos sa Noveleta at Cavite City. Atin nga itong aktual na nakita at dito napansin ko yung mga halaman ay dumapa. Ibig sabihin nung gabi pa lang, ang tubig dito ay rumaragasa. Sa kabilang parte nitong ilog, matatanaw mo rito ang mga kabahayan ng Antel Grand Village. Hindi mo talaga maiwasan dito na mangamba kasi pag tuloy-tuloy pa yung ulan, possible na magkaroon ng landslide at ito yung magiging dahilan ng mga pagkaguho ng mga bahay dito sa paligid ng ilog. At habang binabaybay ko nga itong kalsada, may napansin nga akong tarpaulin. Dito pala nakapwesto si Dom Sian, isa rin magaling sa pag-wiring.
Matapos ko nga baybayin itong General Antonio Street, agad ko namang dinaanan itong bayan ng General Trias Cavite. At dito may tatanawin tayong isang malaking dike para alamin kung ano nga ba ang kalagayan nitong ilog. Nung malapit na ako, napansin ko dito ang rumaragasan nitong tubig. Medyo lumalaki na rin ang mga sakop nito. Indication na napakaraming tubig ulan ang nasasahod dito. Matapos ko nga mapakita sa inyo itong dike, ipapakita ko sa inyo ang pinakahuling tulay nitong video kung saan malalakas din ang agos ng tubig ang dumadaloy dito sa highway ng Governor Ferrer Drive. Ito nga ay ating babaybayin at kakanan naman sa daang niya para matagpuan ang pinakahuling tulay ng ating video. At dahil nasa empty level na nga ang tangke ng aking gasolina, kaya ito ay aking pinultang para bukas dire-diretso na. Dahil magdamag na nga ang ulan, kaya naman ang lahat ng ilog dito ay umaapaw na. At dahil sa may bagyo, kaakibat nito ang malakas na hangin. Dahil dyan ang mga palay ay lumulubog at dumadapa sa tubig. Heto nga ang pinakakalbaryo ng ating mga magsasaka sa mga ilang buwang pagsasakripisyo. At sa isang kisap mata, heto na nga ang resulta. Heto na nga ang pinakahuling ilog na ating ipapakita. Dito sa makitid at makipot na tulay tayo ay dadaan. Kahit medyo magdamag na nga ang ulan, magmula nga dito sa itaas, matatanaw na nga ang level nitong tubig. Medyo may kataasan na nga rin ito at rumaragasa na rin. Matapos nga natin madaanan itong tulay kung saan inuugnay nito ang bayan ng Tansa at General Trias Cavite. Diretso naman tayo dito sa Bucal Road at tatago sa Tansa 13 Martires Road. Kahit ramdam ko yung lakas ng ulan at hagupit ng hangin, hindi nga nito mapipigilan ang aking adhikain. Sa puntong ito mga katropa, biglang napag-isipan ko na pasukin nga itong liblib na lugar. Dito rin kasi sa area may matatanaw na munting ilog. Pakiramdam ko ito'y umaapaw na, kaya ito'y ating pupuntahan at ating aalamin kung gaano nga na ba kataas ang level ng tubig nitong ilog. Nung pagkanan ko dito sa kanto, natanaw ko na at napansin ko nasa normal pa naman ito. Pero kung sakaling tuloy-tuloy pa rin ang malakas na ulan, pwede itong umapaw na pwedeng mag-cause ng baha sa kalsada at mga kabahayan. Matapos ko nga madokumento ang lugar na ito, dumiretso na nga ako sa highway. Bago dumating sa aming bahay, may dinaanan nga ako na isang tindahan na nagtitinda ng mga Bisayang bibingka. Sabayan mo lang ito ng mainit na kape. Swak na swak nga ito mga katropa sa mga panahong malakas ang hangin at ulan. Sa mga nagtatanong kung anong pangalan ng tindahan, Dan Ezekiel Bibingkang Bigas, Lutong Bisaya, na matatagpuan lamang sa Tansa 13 Martires Road sa pagitan ng 7-Eleven Bagtas at Restellar Trading Corporation. Ito ang pinaka-exact location mga katropa. Sa pagtatapos ng ating munding video, shoutout pala sa ating isang katropa, GD Beat Motovlog, na namimitik dito sa Kebyang Tunnel. Kaya naman suportahan nyo rin siya. Sa kabila ng mga pagbaha, napakatinding traffic, malakas na pagbuhos ng ulan at hagupit ng hangin, nakauwi rin tayo ng buong buo. Kaya naman maraming salamat mga katropa sa bawat panood ninyo ng aking video na may kasamang like at heart. Napakalaking tulong po ito. Once again, this is Light Moto. Ride safe mga katropa.